Sa pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa, apektado ang maraming Pilipino. Ayon sa DOH, mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon, mahigit 50,000 na ang naitalang dengue case sa Pilipinas. Mas mataas daw ito kumpara sa 31,000 na naitala noong 2024 sa kaparehas na mga buwan. Ang mga higit na apektadong lugar, Calabarzon, Central Luzon at NCR. Isa sa hindi nakaligtas dito ang mga anak ni Mary Ann. Ang tatlo niya kasing anak, lahat dinapuan ng dengue. Yung nilalagnat po, ang taas po ng lagnat niya, 40, something po yung lagnat, and then pagsusuka, then wala pong ganang kumain. Basta every time na may pumapasok pong tubig or pagkain, sinusuka po nila lagi. Then yung lagnat po hindi po bumababa. Ang anak daw niya na si Joanna, nitong Pebrero lang, tinamaan uli ng dengue. Ang ginastos nila sa ospital, Umabot kami ng 21,500. ang hinala ni Mary Ann, nakuha raw ito ng anak sa eskwelahan. Pero maging ang lugar daw kasi nila, hindi makakaiwas sa mapanganib na mga lamok. Ang banyo nila, madalas natatambakan ng tubig. May mga nakatiwangwang na kanal. At mga halaman sa lugar. Dahil dito at sa naranasan ng kanyang mga anak, si Mary Ann, doble ingat na. Dahil sa nagtataasang bilang ng dengue taon-taon, ang iba't ibang lugar, kanya-kanyang diskarte kontra dengue. Naglalabasan na nga ang kanilang creativity. Sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong, kung saan nakatira si Mary Ann, ang pinakabago nilang pakulo, may piso sa mosquito. Sa kada 5 pirasong lamok o kitikiti na mahuhuli, may katumbas na piso. We have 45 cases at meron na pong 3 batang namatay. Ay inikayat ko yung ating mga kababayan na magkaroon ng proactive participation. Ang mga lamok na nahuhuli, inilalagay sa isang lalagyan na mayroong mosquito insect killer. Ang mga kitikiti naman, tinatanggal sa tubig at itinatapon. Halos araw-araw ng araw, may residenteng pumupunta para ibigay ang mga nahuling lamok o kitikiti sa kanilang lugar. Galing to sa likod namin kasi may gulong doon. Ganda to para iwas dengue. Ang bilang ng naibigay na kitikiti ni Tatay Oscar. Meron siyang 10 pesos. Salamat! Si Annalisa naman, ang kitikiti na nakuha mula raw sa naipong tubig sa tabo sa kanyang garden. Hindi kasi pag nagdidinig, naka-stack po. Ang kanya namang naiuwi, 13 pesos. Nung araw din daw na yon, may isang residente naman na nagbigay ng 50 pirasong lamok. Kahit pa piso-piso, nakakatulong daw ito pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pero ang proyektong ito, nang isinapubliko, may ilang tumaas ang kilay. Dami-dami na lang ata sa utak mga... Mag-alaga na lang ng mosquito, tapos anihin na lang. The intention is good, but mukhang hindi maganda ang strategy. Pero ayon sa barangay, As long as na mataas ang kaso ng dengue ng aking barangay, ay pwede namin i-continuous. But kapag ito po ay bumaba na po ang dengue cases, according to our City Health Office, I can stop the program para hindi po maging dahilan sa sinasabing pagbe-breeding ng ating mga kababayan. kung sa Mandaluyong may piso, iba naman daw ang pangontra ng Barangay Old Balara sa Quezon City. Ang naging solusyon, palaka kontra dengue. Kung saan ang palaka, pinakawalan para sa misyong huntingin ang mga tiny but deadly lamok. Nag-start kasi ang barangay ng pagpapakawala ng palaka is noong 2018. Ang cases namin roughly is umabot kami ng 200 plus. Ito naman palaka is siyempre ano ba ang pagkain nila. So siyempre itlog, lamok, more on insect. At the same time, inisip namin na hindi naman siya pakawalan sa ground, siyempre for the safety of the community na rin. So nilagay namin siya doon sa drainage na hindi kayang pasukin ng mga tao o ng mga maglilinis. Pinapakawala natin yung mga palaka. Ang mga palaka, hindi lang daw naging etsoserong frog, kundi malaki ang naitulong sa kanilang lugar.
Ito naman ay hindi naman poisonous kasi ito'y palakang bukid. Pero ngayong taon, iba naman ang kanilang naging diskarte. Ang mga lumang gulong na madalas naiimbakan ng tubig, Yung gulong kasi pinapatong nila sa ibabaw ng bubong. Pampabigat doon sa kanilang bubong. Kaya yun, minsan yung gulong na nilalagay nila ay buo. pwede nang pagulungin pababa dahil papalitan daw nila ang mga yan ng libreng hollow blocks. Dahil nakita namin na one of causes ito, so agad-agaran nagsagawa ng cleanup drive ang aming punong barangay. Dahil nangaraw sa mga ganitong paraan, ang kaso ng dengue ay unti-unting nasosolusyonan. Basta ang buong barangay tulong-tulong para sa mas malinis na kapaligiran. Ayon sa Department of Health, ang mga pwedeng gawin para makaiwas sa dengue, maging alerto sa mga tubig na pwedeng pamahayan ng mga kitikiti. Tandaan, taob, taktak, tuyo at takip. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Magsuot ng long sleeves o pantalon para makaiwas sa kagat ng lamok. Gumamit ng insect repellent kung kailangan. Mga kapuso, sipsipin ang mga impormasyon nito para ang panganib ng dengue ay hindi na dumapo sa pamilya niyo.